Underground mga kapatid ng Iran sa kabundukan, binomba ng Amerika. Mga commander tinodas ng Israeli Air Force mga kapatid. Etong balitang to'y mula kay John Reps, pag-usapan natin. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Pinasabog mga kapatid ng Amerika ang mga underground facilities ng Iran dito sa kabundukan sa Tabriz, no? Ayon dito yan mga kapatid sa ating panonoorin mula rito kay John Reps. No, samahan ninyo ako mga kapatid, muli magbibigay lamang po tayo ng reaction video. Samahan ninyo akong manood, magbibigay tayo ng komentaryo at opinion mga tol. Siyempre huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Alright, wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Muli na namang naglunsad ng pambobomba ang Amerika at winasak ang mga underground facilities ng Iran kung saan makikita pa ang mga naglalabasang kemikal sa kabundukan habang gumanti naman ng Iran at gumamit ito ng umano'y intermediate range ballistic missiles at tinarget nito ang base militar ng US at UK sa Diego Garcia. Grabe no, kita nyo? Kahit na patuloy na pinapasabog ng Amerika at ng Israel yung mga facilities ng Iran, sinasabing pati yung mga underground facilities wasak na, is nagagawa pa rin nilang makapag-launch. Ibig sabihin ganun kalawak mga tol, no, yung kanilang facilities na hindi lahat is natatarget at hindi lahat talaga is nasisira. Habang ang Israel naman abay itinumba na naman ng ilang mga natitirang commander ng Iran. Meron na namang bago. Sa update sa patuloy na gyera sa Middle East, abay muli na namang nagsagawa ng pabobomba ang mga US bombers sa Iran na kinasasangkutan ng B-52 Stratofortress. Grabe, laki nitong eroplanong to, no? Ilan sa mga binomba nito ay ipinakita ng US Central Command kung saan makikita ang kabundukan na makailang beses na binagsakan ng bunker buster. Bunker buster, yan yung bumabaon talaga no? Sa isa pang larawan na ipinakita ng CENTCOM ay makikita naman ang kabundukan na mayroong mga entrance at exit ng mga underground. O yan katulad nito, ngayon pa lang yan mga kapatid, hindi pa siya nagagalaw pero syempre na-target na to. Kaya nga nakakapag-launch pa rin itong Iran kasi napakaraming butas dyan. Napakaraming entry and exit point na hindi pa lahat na detect. Kaya nga magpahanggang ngayon kahit nasa kabila na mga ginagawang pambobomba ng Amerika at saka ng Israel dito sa Iran is nagagawa pa rin nilang gumante kasi hindi pa talaga lahat no na tinatamaan nila. Makikita din ang madilaw na usok na umano'y hazardous materials na tinatawag nilang nitrogen dioxide dahil sa pinasabog na ammonium nitrate na malamang na ang underground ay isang pangunahing pasilidad sa pag-iimbak at paggawa ng mga missiles at pampasabog. Kasunod niyan, ang isa pang binomba ng Amerika ay ang ballistic missiles facilities naman ito sa Tabriz at dito ay makikita rin ang makapal na usok habang umaapoy. Pero sa kabila nito mga tol, ibinida ng Supreme Leader ng Iran na panalo na sila at natalo na daw nila ang mga kalaban. Anong masasabi ninyo tungkol dun? Habang sa isa pang larawan na kuha ng satellite image ay makikita naman ang nasa 40 pasilidad na binura ng mga bombers ng Amerika. Ayon sa mga ulat ng UK ay wala umanong tigil ang paglipad at paglapag ng iba't ibang mga bombers ng Amerika sa isang basing ito. Kaya't upang hindi makita ang mga operasyon o mga nangyayari sa loob ng base ay binalot o hinarangan ng mga militar ang bakod. Ngunit ang mga cameraman abay kanya-kanya namang dala ng mga ladder nito upang makuhanan ng larawan at video kung ano ang mga pinaggagawa ng Air Force sa loob. Well, mababa masyado yung bako. Dapat tinaasan nyo, no? At dito ay makikita ang mga pagkakarga ng iba't ibang mga malalaking bomba. Especially over the last 72 hours or so, some of the real heavy-duty American firepower, if you can put it like that. So in this morning we've seen 3 B-52s land. Habang P-52. ang Iran naman ay gumaganti pa naman ng mga missile strike at drone strike sa Israel kahit pa ilan-ilan at gaya ng dati mga civilian areas at bakanting lote pa rin ang mga tinatamaan nito. Yun nga ang yun ang problema din dito sa Iran. Hindi precise yung target nila
Hindi ko alam kung sinasadya nilang patamaan yung mga civilian, pero kumbaga pag nagpakawala sila, bahala na kung saan babagsak. Alam mo yun, wala talaga silang yung technology na eto dapat ang target natin, kailangan dito tatama. Sa Israel, hindi sila gumagamit ng mga ballistic missile, di ba? Hindi yun ang ginagamit nila para patamaan ng Iran. Talagang magpapalipad sila ng mga fighter jets nila, yun ang babakbak dito sa Iran. Kaya talagang precise. At saka yung halimbawa, Amerika naman, gagamit sila ng mga bomber plane nila, mga B-52 bomber plane nila. So talagang precise din yun kasi lumilipad mismo yun eh. 'Di ba? Ang problema dito sa Iran, bulag na rin ata yung kanilang mga radar. Wala na talaga sila actually radar at saka mga air defense system. Kaya nakakapasok yung mga eroplano ng Amerika at Israel sa kanila at napapatamaan talaga kung ano yung target. Maging ang dagat na nananahimik Oh, ay diba? tinatamaan din ito. Yun yun, wala silang mga tol, yung talagang target na dito dapat yan. Mga guided missile, parang ganon. Dapat dito talaga tatama yan. Biruin mo pati dagat, mga tol. Doon bumabagsak yung mga missile ng Iran. Kumbaga patay bahala na lang. Kaya, di ba, talaga mahihirapan sila lumaban pag ganon. We are here in Saturday morning. It's the weekend in Israel. Most of the people are in their homes. But you can see here the penetration of a bomb, a cluster bomb, into this kindergarten. Fortunately, there weren't any kids in this garden. But just imagine what would have happened if kids were here playing, staying during their daily routine. Once again, we see that our enemies aim their targets to civilian population. They try to kill and to impact as much as they can. Sinabi ng Buti na lang walang tao doon, no? Doon sa eskwelahan na yun. Wall Street na gumamit To kill and to impact as much as they can. Sinabi ng Wall Street na gumamit ang Iran ng 2 intermediate range ballistic missiles at tinarget nito ang Diego Garcia na isang base militar ng US at UK. Ayon sa report, ang isang missiles ay pumalya o kinapos habang ang isa naman ay na-intercept system. This evening, that Iran has fired 2 intermediate-range ballistic missiles at Diego Garcia, the joint US-UK military base in the middle of the Indian Ocean. That's according to multiple US officials. It's understood neither of the missiles hit the base. One failed in flight, and a US warship fired an SM-3 interceptor at the other. Just to reiterate, this big breaking news coming in the past. Samantala, sinabi naman ng CBS na naghahanda na ang Amerika para sa pagpapadala ng mga puwersang panlupa sa Iran. Oh, lalaban na sila sa pamamagitan ng ground troops, mga tol. Talagang magkakawasakan na yan, mga kapatid, pag ganyan. Diyan masusubukan talagang kakayanan nila sa isa't isa. Ayon sa report ay madetalyadong paghahanda ang ginagawa ng mga opisyal ng Pentagon para sa pagpapadala ng puwersang panlupa ng Amerika sa Iran. Pag ganyan, mas maraming masisira pang infrastructure. Pag ganyan, mga tol. Pati yung mga mosque siguro, mga tol, matatamaan at masisira din. Katulad nung nangyari, di ba, sa mga Marawi, di ba? Pagka talagang bakbakan ng barilan ng ground troops na may mga may mga tangke na. Kung saan nagsumiti na ang mga matataas na commander ng militar ng partikular na kinakailangan na naglalayong maghanda para sa ganitong opsyon kung sakaling may go signal na si US President Donald Trump. Grabe, mukhang kaabang-abang ito mga kabayan, habang idinagdag din sa ulat na kabilang sa mga paghahanda ay kung paano harapin ang posibleng pagkulong sa mga sundalong Iranian at mga paramilitar na operatiba tulad ng kung saan ipapadala ang mga prisoners of war. Ayon sa dalawang mapagkukunan, kasama ang IRF o Immediate Response Force ng US Army sa ilalim ng 82nd Airborne Division at humigit kumulang 5,000 Marines mula sa 11 na 31st Marine Expeditionary Unit na inaasahang darating sa mga susunod na araw sa gitnang silangan. But we have a lot of troops. We have unlimited ammunition. We have the greatest equipment in the world. Unlimited ammunition, sabing ganun. Sabing ganun ni Trump. So meron silang unlimited ammo. Hindi sila mauubusan. And we are decimating Iran. It's about time. And frankly, it should have been done long before me. It should have been done before other presidents.
Dapat daw noon pa ginawa yan bago pa man daw siya maupo. Samantala, sa update naman sa patuloy na opensiba ng Israel, abay tila nagpahinga muna ito sa matinding atake at tinarget naman ito ang mga natitirang opisyal ng Iran, kung saan tinodas naman ito ang spokesperson ng IRGC na si Ali Mohammed Naimi, Basid's Commander Ismail Ahmadi, Basid's Representative na si Afshin Naqshbandi, Air Force Commander na si General Midhi Ghurishi at Commander ng 5. Faraha Special Unit Command na si Kavos Deroshi. Iranian state TV has just announced the killing of martyrdom in their expression of Muhammad Ali Naimi. He's the spokesman of the IRGC, the Iranian Islamic Revolutionary Guard. Dagdag pa dyan ang dalawa pang Islamic Jihad commander na si Ihad al-Rasaini na sangkot sa pagpapaulan ng racket noon at si Amir Hisham Wadi na sangkot sa October 7 massacre. Habang pinasadahan din ng Israel ang mga naglalabasang Hamas sa Gaza na namimigay ng ewan. Todas na naman ang ilang miyembro kabilang ang umandoy commander ng rocket force na si Yahya Abu Labda. And we will continue eliminating any threat to our civilians. As the operation continues, so does our mission. Every day that goes by, we degrade the Iranian regime's capabilities even more. The mission continues. Grabe, no? Lahat talaga, walang pinapalagpas dito nga lang sa Iran, no? Ilan yung ipinakitang mga leader? 5 mga leader ulit, mga tol. Well, napapalitan naman din agad ng napapalitan kasi etong sila Rijani nga napalitan na ng bago, mga tol. No, hindi lang natin alam kung gaano katagal yun, kung ilang araw, kung ilang linggo, mga kapatid. Kasi malamang yung pumalit na yun kay Larijani is pupunteriyahin din yun ng Israel. At dagdag na balita, mga kabayan, patuloy pa rin ang banding ng mag-ama kung saan matapos ang kanilang mga missile test, abay battle tank test na naman, mga kabayan. Ito naman North Korea, mga tol, naghahanda talaga kahit noon pa 'di ba? Kahit noong mga panahon talagang payapang-payapa, ito talaga ang vision nitong si Kim Jong-un Kung saan sumakay ang mag-ama sa tangke. Medyo magastos nga lang ang banding ng mag-ama, pero okay lang yan. Kita naman ang saya ni tropa. Anyway, happy weekend, mga kaba. Alright, mga kapatid, ano ang inyong masasabi dito sa mga balitang ating natunghayan mula rito kay John Reps, mga tol? Mga updates sa nangyayari ngayon dito sa Middle East, palibagong underground facilities na naman, mga tol, ng Iran ang tinarget at pinuntirya ng kanilang bunker buster. No? Pwede kayo magbigay ng comments sa ibaba, mga tol.